So what's up guys, so humingi ng diagram nito ng overvoltage disconnect natin. So ito na siya, so drawingan ko na. So ito yung PV panel natin, yung negative niya nakadirect lang sa solar charger. Itong positive lang yung i-disconnect natin kapag nag overvoltage. So dumaan siya dyan sa 30, tapos sa 87. Itong 87, yan yung normally close, connected dyan sila kapag hindi na trigger itong pin ay relay natin. 5 pin natin relay. Ngayon yung natin low voltage disconnect, nakadirect dito sa battery. Tapos nyo ito, calibrate nyo na kasing ng battery nyo, kasing reading. Ngayon pag ito siya, pag na-trigger ito siya, bumalik yung kanyang ilagay nyo kunyari sa ang gusto nyo 15 o 14.8. Pag 14.8 babalik na yung kuryente, mag-click ang relay nito, papunta dito sa relay na 5 pin natin. So mati-trigger ito. Pag na-trigger itong relay natin, yung normally close, itong 30 na connected, mawawala yan. Ang connection nito mapupunta dun sa 87. So ito mawawala ng connection. So mapuputol na ito. So pag bumagsak naman siya, umabot siya doon sa point na kunyari 14 ang nakaset nyo, 14. Pag bumagsak siya sa 14, mawawala na ulit ang nito, ang daloy ng kuryente dito. Pag nawala yung daloy ng kuryente, mamamatay ulit yung pin, yung 5 pin relay natin. So babalik dito sa normally close. From dito babalik siya ulit dito, so charging siya ulit. So pahabol nga pala guys, ganito itsura ng 5 pin na relay. So 80 ampere siya, 12 volts yung trigger niya, hanggang 80 ampere yung kaya niya na 12 volts. Pang sasakyan ito guys. Yan, so pwede nyo rin gamitin sa solar. 80 ampere naman siya eh. Mataas yung capacity niya. So bali ito yung niya. Dito ka maglalagay ng connection, tapos dito yung mga trigger niya. Pipili ka kung saan mo siya gagamitin. Kung pang low voltage ba o pang over voltage. Pag over voltage, dito ka sa normally close. Pag pang low voltage mo siya gagamitin, pang disconnect mo siya pag nag low voltage na, ito 30, tapos connect dun sa normally open. So ginagamit yun sa mga inverter, yung ito normally open. So kapag sa panel naman, yung katulad ng ginawa natin, ito tayo sa normally close para maputol yung supply ng panel kapag nag over voltage na siya. Ito, tapos itong dalawang ito yung nakakonect dito sa battery. Yan direct yan siya dyan, dumaan sa low voltage disconnect natin, tapos dumaan dyan sa 85 tsaka 86 low voltage. So may nabibili nito na 4 pin lang, baka mabili nyo 4 pin. So piliin nyo yung 5 pin. Kapag 4 pin kasi, normally open lang yung meron, ito walang laman. So ito nga pala pinagkaiba nila, 4 pin tsaka 5 pin. Ito magagamit lang natin to sa low voltage disconnect, so sa mga inverter. Ito siya, tsaka itong normally open. Ito ang bilihin nyo kung gagamitin nyo siya para doon sa katulad nito. So ginawa natin, yung may 5 pin, kasi ito ang gagamitin natin yung sa gitna. Ito tsaka ito. Bali ito, wala itong pakinabang pag gagamitin natin siya para dito sa over voltage disconnect. So yan yung pinagkaiba niya guys ha. Pag bibili kayo sa Shopee, piliin nyo yung 5 pin, huwag itong 4 pin. Same lang naman ang price yan, 5 pin tsaka 4 pin. So yun lang guys, sana nakatulong para sa mga magsisit up dyan.